Gusto ko pong ipaunawa sa bawat isa, ang problema ng katiwalian o korupsyon ay hindi lamang problema ng gobyerno, kundi ito'y nagsisimula sa sarili, sa isang pusong makasalanan at walang totoong pagkatakot sa Panginoong Diyos. Yan po yung bottom line. Ang bottom line, bakit may katiwalian? Ang bottom line, bakit may korupsyon? Dahil sa tinatawag nating isang pusong makasalanan, yung sinful condition of heart and yung wala pong totoong pagkatakot sa Diyos. Yan po yung pinakadahilan. Maaaring tayo magturo. Ituro natin kung sino yung may kasalanan, ituro natin kung sino yung salarin. Pero ang bottom line po niyan, meron talagang problema na dapat na maiayos. Yun po yung puso ng makasalanan at yung walang pagkatakot sa ating Panginoong Diyos. So therefore, hindi susi, hindi paraan, yung tayo po ay mag-welgan din, mag-rally. Hindi rin po susi, hindi rin po paraan, yung tayo ay magpalit ng leadership. Dahil kahit magpalit ka ng leadership, kung ganun pa rin ang uri ng puso at walang totoong pagkatakot sa Diyos, pabalik-balik lang. Dahil merong sistema, merong bulok na sistema na dapat na mabago. At yung pagbabago nagpapasimula individually. Nagpapasimula sa iyo at sa akin. Hindi natin pwedeng sabihin, magbago kayo. Huwag natin exclude yung ating sarili. Dahil ang pagbabago, kung nais natin makita yung effectivity ng totoong pagbabago, magpapasimula yan sa bawat isa sa atin, sa iyo, sa akin, sa bawat isa, individual. Hindi tayo pwedeng magturo na magturo. Dahil sa ating pagtuturo, baka bumabalik lang din sa atin. Ngayon, dapat nating maintindihan, sabi ko nga, ang problema po ng katiwalian, ang problema ng korupsyon ay hindi lamang problema ng gobyerno, kundi ito'y nagsisimula sa sarili. Tingnan niyo po, nakakalungkot na balita na kita natin, ha? Tama bang asal po yun? Yung mga nagrally, nagwala, kaya talagang pinagbabato yung isang mall, at saka nagiging marahas. Yun ba yung sinasabi nating paglalabas ng kaparaanan para ipahayag yung kanilang katwiran? Yun po ay wala na po sa ayos. Nakakalungkot dahil maling paraan yung kanilang ginagawa. Marami pong mga nasasaktan at the same time, yun pong wala namang kasalanan, yung ating pong mga kapulisan, nadadamay sila yung unang sumasagupa. No? Kaya nakakalungkot dahil maling paraan yung ginagawa para labanan, para masolusyonan ang problema ng katiwalian o korupsyon. Dahil kahit magparasigaw ka dyan, kahit ikaw ay, kumbaga, ipagsigawan mo, manindigan ka sa kung anong katwiran mo, hanggat hindi mababago ang puso ng tao at wala siyang totoong pagkatakot sa Panginoon, paulit-ulit lamang. Napakinggan po niyo sinabi ng Jeremias 17:9. Ang puso ay magdaraya ng higit kaysa lahat ng bagay at totoong masama sinong nakakaalam. Ang puso daw po ng tao mandaraya sa lahat ng bagay at totoong masama. Sinong makakaalam? Kaya nga binanggit ko kanina, ang talagang dahilan bakit may korupsyon, bakit may katiwalian, dahil sa tinatawag nating sinful condition of heart. Yun pong makasalanang puso na hindi nagsisi. Kaya nga ang sabi po ng Kawikaan chapter 4, Kawikaan chapter 4 verse 23, ingatan mo ang iyong puso ng buong sikap sapagkat dinadaluyan ng buhay. Sa English translation, keep your heart with all diligence for out of it are the issues of life. Ingatan daw po natin yung ating puso dahil mula dyan sa puso, dyan lumalabas yung issue ng buhay. Ngayon, pag tinanong natin ang Biblia, ano bang issue ng buhay ang tinutukoy dito? Marcos 7:21. Sapagkat mula sa loob, mula sa puso ng mga tao, lumalabas ang masasamang pag-iisip, ang mga pakikiapid, ang mga pagnanakaw, ang mga pagpatay sa kapwa-tao, ang mga pangangalunya, sumunod, ang mga kasakiman, ang mga kasamaan, ang pagdaraya, ang kalibugan ng matang masama, ang kapusungan, ang kapalaluan, ang kamangmangan. Ang lahat ng masamang bagay na ito ay sa loob nagsisipanggaling at nakakahawa sa tao. Kaya nga, pag hindi natin nasusolusyonan yung bawat puso ng tao, paulit-ulit lang po yung sistema ng mundong ito.
Kahit magpalit ka ng leadership, kapag kayong ipapalit nating leadership, ganun pa rin yung uri ng puso, wala tayong makikitang pagbabago. Kasi nga, inward individual ang problema na dapat na masolusyonan. Now, kaya sinabi ni Haring Solomon, ingatan natin ang ating puso dahil mula dyan lumalabas yung iba't ibang issue ng buhay. Anong issue ito? Sabi po dito, mula sa puso ng tao, lumalabas ang masasamang pag-iisip. Bakit yung tao nagkapag-iisip ng masama? Dahil sa kanyang maruming puso. Ano pa? Lumalabas ang mga pakikiapid, pagnanakaw. Di ba? Itong malaking issue, usapin po ito ng pagnanakaw. Pagnanakaw ng kabangyaman, pagnanakaw ng yung paglulustay ng pera ng taong bayan. Pagnanakaw. Ang bottom line, yung puso. Ano pa? Mga pagpatay sa kapwa-tao, mga pangangalunya. 22. Ang mga kasakiman. Pag sinabing kasakiman, covetousness, ganid. Yung corruption, pagiging ganid yun Pagkamal ng higit ng mga salapi. Pero ang bottom line nito, yung puso pa rin Kasakiman, kasamaan, pagdaraya, kalibugan, matang masama, kapusungan, kapalaluan, kabangbangan. Ang lahat ng masasamang bagay nito ay sa loob nagsisipanggaling, specifically sa puso, at nakakahawa sa tao. Kaya nga dapat nating maintindihan, mga kapatid at mga kaibigan, ang issue ng korupsyon, ang issue ng katiwalian, ito ay problema nagsisimula sa sarili, hindi lamang sa gobyerno. Individually. Tingnan mo kung ating pagmamasdan yung nagaganap. Pag tinignan mo, sino ba yung may problema? Hindi ba itong mga nagwala ng mga relista na ito na nagpakita ng, kumbaga, kabarombaduhan? Nakakalungkot, at nakakalungkot pa, mga kabataan yung karamihan doon. Yan ba yung sinasabi natin, pag-asa ng bayan? Nagiging perwisyo. Nakakalungkot dahil, kumbaga, mapipigati tayo doon sa nangyari dahil maling paraan. Kapag ating naintindihan, ang pinakaugat ng problema, individual, personal. Now, ito pa yung sinasabi ng unang Timoteo 6:10, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan na sa paglanasa ng iba ay nangasinsay sa pananampalataya at tinugang kanilang sarili ng maraming mga kalumbayan. Pag-ibig sa salapi. Yung pag-ibig sa salapi, ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Bakit nandoon yung kasamaan? Dahil nandoon yung pag-ibig sa salapi. Pagka inibig natin kasi yung salapi, ibang usapan po yan Hindi naman sinasabi ng Bible na ang salapi, ang pera ay masama. Kailangan natin ng pera, di ba? Kailangan natin ng financial. Pero ang hindi maganda, kapag ka inibig na ng tao yung pera. Dahil ang tinapat po sa Diyos, hindi naman po si Satanas Ang sabi po ng Panginoon, walang makapaglilingkod sa Diyos at sa kayamanan. Na kapag inibig mo ang kayamanan, na dapat yung pag-ibig ay sa Diyos, ipinapalit natin sa Diyos yung kayamanan. Kaya doon sumasama At ang sabi pa nga rito, sa pagnanasa ng iba, nangasinsay sa pananampalataya. Marami pong nalihis sa pananampalataya dahil sa pag-ibig sa salapi. Kaya ang bottom line po rito, yung isang pusong makasalanan na hindi talaga nabago. Ano pa? Yung puso na wala talagang totoong pagkatakot sa Panginoon. Dahil pagka pinag-usapan natin ang pagkatakot sa Panginoon, tingnan natin ano po ba ang ibig sabihin ng pagkatakot sa Panginoon ayon sa banal na kasulatan? Kawikaan 8:13. Babasahin ko po rito sa English na translation ng King James Version. The fear of the Lord is to hate evil. Pride and arrogancy and the evil way and the froward mouth do I hate. Ano po ang sabi? The fear of the Lord is to hate evil. Ang pagkatakot sa Panginoon ay kamuhian ang kasamaan. Kapag ang tao ay nagsasabing siya'y may takot sa Diyos at nandoon yung patuloy na paggawa ng masama, ang ibig sabihin, hindi totoo yung kanyang pagkatakot sa Diyos. Dahil ang pagkatakot sa Diyos, ang sabi po yan, kinamumuhian yung kasamaan. Pag namumuhi ka sa kasamaan, hindi mo gagawin. Kasi pag kinamumuhian mo, kumbaga, sinusumpa mo nga, katakwil-takwil nga ibig sabihin, hindi ka tanggap-tanggap. Kaya pagka ikaw ay may totoong pagkatakot sa Panginoon, yan yung magiging paraan upang ikaw ay
mamuhi doon sa kasamaan. Galit ka, ika nga, galit ka doon sa masama. Galit ka doon sa mga gumagawa ng katiwalian. Ikaw ay galit doon sa gawang mga makasalanan. Dahil ang sabi po ng banal na kasulatan, the fear of the Lord is to hate evil. Ang pagkatakot sa Panginoon ay kamuhian ang kasamaan. Kaya nga, ito po ating tinatalakay, gusto po natin i-correct yung mga paniniwala, yung pong pananaw. Marami po kasi tayong speculation. Marami tayong pwedeng ituro na dahilan bakit nagkakaganito yung pangyayari sa ating pong bansa. Pero sabi nga natin, nakakalungkot isipin na halos lahat, hindi ko po nilala, pero halos lahat, karamihan, ay meron pong bahid. Halos karamihan, meron po itong tinatawag nating, meron pong partisipasyon. Kaya nga, ang kinakailangan po natin, total transformation, lubos na pagbabago ng puso ng tao. Dahil kapag hindi na bago ang puso ng tao, paulit-ulit lang dyan. Ito po ang sinabi ni Apostol Pablo. Sa Roma chapter 7, verse 15 to 17, o 15 and 17. Ang sabi po dito sa talatang 15, sapagkat ang ginagawa ko hindi ko nalalaman, sapagkat ang hindi ko ibig ang ginagawa ko, datapwat kinapuputan ko yaon ang ginagawa ko. Kaya ngayon hindi akong gumagawa nito, kundi ang kasalanang tumitira sa akin. Maliwanag na, sabi ni Apostol Pablo. Hindi ko maintindihan yung aking ginagawa dahil yung hindi ko ibig, yung ayaw ko, yun yung nagagawa ko. At yung ayaw kong gawin, o yung gusto kong gawin, hindi ko naman magawa. Kaya nga, ang pinaka-conclusion dito, hindi akong gumagawa nito, kundi yung kasalanang nakatira sa akin. Hanggat merong kasalanan sa puso ng tao, na hindi niya isinuko. Kasi nga, pag sinabi natin, sino ba naman walang kasalanan? Lahat naman tayo nagkasala. Pero ang point dito, yung kasalanang isinuko mo sa Panginoon. Kasi kapag isinuko mo sa Kanya, nilinis ka ng Panginoon, meron kang good conscience. Andyan yung pagpapaalala. Andyan yung magbibigay sa atin ng gabay. Sa pamagitan ng Kanyang salita, sa pamagitan ng Kanyang presensya. Ibig sabihin, hindi mo na uugaliin yung pagkakasala. Maaring ikaw ay nagkakamali, pero hindi mo na inuugali yung pagkakasala. Kasi nga, pag inuugali na, parang, alam niyo po yun, parang manhid na ika nga. Kumaga sa paa nga kapag makapal na yung kalyo, hindi mo na maramdaman. Ganon yung nangyayari kapag paulit-ulit parang nakakasanayan na. Pero kapag andun yung sinuko mo ang iyong buhay sa Panginoon, yung iyong puso, nagpakumbaba ka, humingi ka ng tawad, binago ng Panginoon yung puso natin, at the same time, nilagyan tayo ng pagkatakot sa Panginoon. At yung pagkatakot din yun po yung nagiging daan upang tayo ay lumayo, umiwas, at mamuhi doon sa gawang makasalanan. Now, kung atin pong susuriing mabuti, ang pinakaugat ng katiwalian ay ang makasalanang kalagayan ng puso ng tao, na ang solusyon ay espiritual o praktikal. Kaya nga ang topic natin ngayon, katiwalian o korupsyon, paano natin lalabanan, paano natin ito masusolusyonan. Meron tayong paraan para labanan ito. Meron tayong paraan para masolusyonan ito. Kaya nga tinatalakay po natin ito to give enlightenment sa bawat isa. Meron pong pag-asa mga kapatid at mga kaibigan. Huwag tayong manlumo, huwag tayong manghina sa mga nakikita natin, nababalita natin. Meron pong pag-asa. Now, sinabi po rito sa Efesos 6:12, sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo. Ayan, nilinaw ni Apostol Pablo. Yung ating labanan, hindi physical. Hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanglibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa dapong kaitasan. Meron pong 4 levels or 4 areas ng pag-atake na nangyayari po. Ano po yun? Number 1, leadership. Ayan, yung pamunuan. O tingin po yung atake niyan, pamunuan, yung mga nasa leadership. Yung mga nasa leadership, minsan yan po ay ginagamit na kasangkapan na sila'y inuudyukan ng tinatawag nating masamang impluwensya upang gawin nila yung hindi mabuti. Kaya nga, ang labanan natin, leadership. Yung meron pong nag-lead sa kanilang kaisipan, meron nag-udyok sa kanilang gawin, yung hindi nararapat.
Kaya nga, kinakailangan po natin ng righteous leadership na sa tulong at biyaya ng Panginoon, nang sabi nga, kapag ka ang matuwid ang magpuno, ang mag-rule, ang bayan ay nagagalak. When righteous are in authority, the people rejoice. But when the wicked rule, the people mourn. Kapag ka ang masama ang maghari, andun po yung buntong hininga ng ating mga kababayan. Now, ang tunay na laban, una, pamunuan. Pangalawa, kapangyarihan, authorities. We're dealing not only in leadership, but also in authorities. Yung mga authority, yung pong mga na meron pong kapangyarihan, meron mga otoridad, na kapag hindi tayo mag-ingat, pwede silang gamitin din na ma-impluensya, ng masamang impluensya upang gawin yung hindi nararapat. So, ibig natin sabihin, kung ito man mga taong ito ay nagiging daan na sila yung nagpapatupad, gumagawa ng katiwalian, ibig sabihin, sila ay naudyukan, meron pong impluensya na naka-impluensya sa kanilang isip, sa kanilang puso, definitely dahil doon sa kasalanan na hindi nila kayang kontrolin. Ano pa? Mga namamahala ng kadiliman sa mundong ito. Meron po kasing rulers of darkness of this world. Meron pong nag-rule. Kaya mapansin mo, parang sinasabi nga walang puso, parang hindi makatao. Kasi nga, there is someone that rules in this world. Meron pong nag-ahari. Ano pa? Mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa dakong kaitasan o spiritual wickedness in high places. Yan po yung 4 levels, 4 areas of attack na kinakailangan maintindihan po natin. Dahil sabi ko nga, ang totoong laban hindi po pisikal. Kaya kahit mag-pisikal ka dyan, kahit mambalibag ka dyan, ibato mo o kahit pagsigawan mo, meron po bang mabuting maidudulot? Maaring sa isang dako, pwedeng matakot sandali. Pwedeng tumigil sandali. Pwedeng maglaylo. Ika nga, no? Pwedeng sa isang particular na panahon, pwedeng tumigil sandali. Pero, hindi talaga masususunod. Bakit? Maaring palitan lang yung issue. Maaring palipasin lang yung ilang panahon. Pero babalik at babalik doon. Sapagkat, hindi nga po physical ang laban. We are dealing on spiritual. Meron pong spiritual na labanan nangyayari na bago nga po nangyayari in physical world, nagaganap po na yung spirit. Meron pong nag-udyo. O example yun po bang magagaling gumuhit? Magagaling pong mag-paint. Diba? Makita natin yung mga gumuguhit ng mga monster, mga iba't ibang mga cartoons o kaya meron pong inspired na-inspired yung kanilang imagination. Bakit nila nilodrawing yun? Yung iba't ibang uri ng monster, mga halimaw. Paano nila nilodrawing yun? That is inspiration, nag-inspire sa kanilang isip. So yun po yung sinasabi ko, before it will take in physical, nangyayari muna sa spiritual. Kaya nga, ang tunay na laban spiritual ito. Kung ito'y spiritual, ang pinakamabisang paraan upang ito'y masolusyonan ay spiritual. Ito'y sa tulong ng Panginoon at sa gabay ng kanyang mga salita. Kaya nga, nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Dahil, andyan po yung kanyang salita, nagbibigay sa atin ng gabay, nagbibigay sa atin ng patnubay kung paano natin ito haharapin, kung paano natin lalabanan, kung paano natin masusolusyonan. Gusto ko pong sabihin sa inyo, in this hopeless world, there is hope in Christ. Sa mundong ito na para bagang wala tayong makikitang pag-asa, palaging may pag-asa kay Kristo. Dahil gusto ko pong ipaunawa sa inyo lahat ng mga problema, lahat ng mga pagsusubok na ating kakaharapin o ating kinakaharap sa mga panahong ito. Yan po ay napagtagumpayan ng Panginoon more than 2,000 years ago at the cross of Calvary. Ang sabi nga po ng Juan 16:33, sinasabi ko sa inyo mga salitang ito upang sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Sa mundong ito, meron kayong kapigatian. Sa mundong ito, meron kayong problema. Sa mundong ito, may mga pagsusubok. Ngunit, laksan ninyo ang inyong loob. Aking dinaig ang sanglibutan. Pinagtagumpayan na ng Panginoon. Bago pa man dumating tayo sa ganitong sitwasyon, meron na pong tagumpay na ipinangako sa atin. More than 2,000 years ago, meron pong Kristo na napako sa krus. Na yan po yung kanyang pagdideklara ng katagumpayan. Kaya ang gusto ko pong sabihin sa inyo, sa mundong ito, na pagkatinignan natin yung sitwasyon, para bagang tayo manlulumo, parang tayo ay manghihina,
parang ang dating, mga kapatid, nawawalan tayo ng pag-asa, nawawalan tayo ng tiwala sa mga leadership o nasa leadership. Gusto ko pong sabihin sa inyo, may pag-asa kay Kristo. Kaya nga, salamat sa ating Panginoon dahil andyan po yung kanyang salita. Kinakailangan natin ng gabay ng kanyang salita. Hindi ito kaya ng isang sistema lang. Hindi ito kaya ng isang mag-impose lang. Kinakailangan natin tuloy-tuloy, sama-sama, tulong-tulong sa biyaya ng ating dakilang Panginoon. Now, ano po ang involvement ng Word of God? Gaano po ito kahalaga? Alam po ninyo, natutuwa tayo sa panahon ito. Ina-acknowledge ngayon ng mga authorities ang kahalagahan ng salita ng Panginoon because they admit that they cannot do it alone. Yung tinatawag nating kaisipan, plano ng tao, may limitasyon po. Kinakailangan nating intervention ng Panginoon dahil sa kakulangan, kakapusan natin, may Diyos na pwedeng magpuno. Kaya nga, ano po yung involvement ng Word of God? Gaano po ito kahalaga bilang magbibigay sa atin ng gabay? Ang sabi po sa ikalawang Timoteo, Kapitulo 3, talatang 16 hanggang 17. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Napakagandang talata. Ano pong assurance? Kapag andyan yung salita ng Panginoon, magiging gabay sa atin, magiging gabay sa leaders, magiging gabay sa bawat individual, magiging gabay sa bawat kabataan. Anong sabi po na Apostol Pablo? Ito'y mapapakinabangan din naman. Saan? Sa pagtuturo. Ang salita ng Panginoon, ang Biblia, ang banal na kasulatan na ating pong pinag-usapan, ito ay kapaki-pakinabang. Huwag nating isipin na tayo nag-aaksaya ng oras at panahon. Diba, kayo po nakikinig ngayon, nanonood. Huwag nyo isipin na pag-aaksaya ito ng panahon. Kung napag-unawa o napagtatanto lang natin ang kalagahan ng salita ng Diyos. Ang sabi po ito, mapapakinabangan din naman, una, sa pagtuturo. Kinakailangan natin ng proper teaching Yung teaching na inspired ng Panginoon. And yan po yung kanyang salita. Mapapakinabangan sa pagtuturo. Ano pa? Mapapakinabangan natin sa pagsansala. Pag sinabing pagsansala, titingnan natin kung yung katwiran mo ba ay naayon sa katwiran ng Biblia. Sasansalain, susukatin, titimbangin. Yan po ang ibig sabihin, pagsasansalain. Teka muna, yung bang stand mo, yung paniniwala mo, yun ba yung paniniwala ng banal na kasulatan? Dahil marami po kasing paniniwala yung tao na iba naman sa paniniwala ng ating Panginoon. Sumasalungat. Kaya nga, ang pinaka-authority na dapat magsasalita ng huli, yung final authority ay yung Word of God. Yung salita ng Panginoon, po yung final authority. Hindi yung opinion mo, hindi yung opinion ko, kundi yung pagtuturo ng banal na kasulatan, yun yung dapat maging final authority. Now, bukod dito pa sa pagsansala, sa pagsaway, ang salita ng Panginoon, sumasaway po ito Nagtutuwid sa atin. Tinuturuan tayo. Sinasaway tayo sa atin pong mga maligawa. Bakit? Sa ikatututo na nasa katwiran. Kaya kailangan po ng panahon po natin ito, pagtuturo, pagsansala, pagsaway, upang tayo ay matuto ng katwiran. Mamuhay tayo ng matuwid, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, maging perpekto. Perpekto in the sense na hindi na po nagkakamali, hindi po yun. Perpekto in the sense na hindi na siya naalipin sa gawang makasalanan, kundi siya ay alipin ng Panginoon. Alipin na siya sa paggawa ng katwiran. May totoong pagkatakot sa Diyos. Yung kanyang puso ay naiayo sa harapan ng Panginoon, nahingi ng tawad yung kanyang mga pagkakasala at nilinis ng ating dakilang Panginoon. Kaya nga, ang Word of God, kailangan po natin, kung nais nating magkaroon ng effective transformation, total transformation, we need God. We need His Word na siyang mag-influence sa atin. Yan po yung kinakailangan nating influensya sa mundong ito. Now, ano po ba ang dapat nating gawin? Andyan po yung Word of God. Ano po ang sinasabi ng banal na kasulatan? Paano natin ito masusolusyonan? Kanina po sa flag raising ceremony sa Kapitolyo, bahagi ko
Ito pong talatang ating babasahin. Sabi po ng ikalawang Kronika 7:14, kung ang aking bayan na tinatawag sa pamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at dumalangin at hanapin ang aking muka at talikuran ang kanilang masamang lakad, akin ngang didinggin sa langit at ipatatawad ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Alam niyo po, ang ating bansa ay may malubhang karamdaman. Ang karamdaman pong iyan ay itong tinatawag nating katiwalian, itong korupsyon. Na ang pinag-ugatan nito, yung isang pusong makasalanan at walang totoong pagkatakot sa ating Panginoon. But thank God, andito po yung kanyang salita. Alam po itong word na ito po yung powerful na kung saan pag ating inanalyze ng gusto, ito po yung sagot, ito yung susi upang magkaroon ng tinatawag nating kagalingan ang ating lupain. Noong ang propeta Jonas ay inutusan upang mangaral sa Nineveh, at ang message niya, 40 araw simula ngayon, gugunawin ng Diyos ang bayan ng Nineveh. Natakot siya, hindi siya sumunod. Pero alam po natin ang kwento, kinalaunan, siya po ay sumunod sa tawag ng Panginoon. Nung siya magturo mangaral, ano pong ginawa ng tao? Nung malaman ng hari, siya po ay nag-utos. Nagkaroon siya ng presidential decree or king's decree. Ang sabi niya, sa lahat ng kayong nasasakupan, sa lahat ng mga tao, walang kakain. Mag-ayuno tayo. Magsuot kayo ng kayong magaspang. Magsuot kayo ng pagkakakayanlan na kayo ay andun ang inyong pagsisisi, paghingi ng tawad sa Panginoon. Sapagkat ang sabi po ng Biblia, sinong nakakaalam kung iuurong ng Panginoon yung kanyang judgment. At yun nga po nangyari. Hindi po sila pinarusahan dahil sa kanilang ginawa. Same thing. Meron tayong dapat na gawin, mga kapatid at mga kaibigan. Meron tayong 4 na hakbang na dapat na gawin upang ating ma-achieve yung tugon na positibo ng Panginoon. Upang tayo pakinggan ng Diyos, upang tayo kanyang patawarin, at upang pagalingin ang ating lupain. Ano po yung gagawin natin? Meron pong 4 na paraan. Una, yung pagpapakumbaba. Kung ang aking bayan na tinatawag sa aking pangalan ay magpakumbaba. Yung ating humility. Kasi alam po ninyo, sa isang usapin, kapag nandun po yung yabang, pares nagyayabangan, hindi po masusolusyon. Pag wala po nagpapakumbaba, gusto sila ay palagi may katwiran, hindi po natatapos ang isang usapin. Ano po ang unang dapat na gawin? Pagpapakumbaba. Ang pagpapakumbaba, pag-amin ng kasalanan. Pag-admit na kanilang pagkukulang, pag-admit na sila ay may ginawang hindi tama. Pagpapakumbaba. Sumunod, manalangin. Yung honest and truthful prayer. Hindi po basta prayer na parang kabisado. Alam po ang prayer, hindi po yan minomemorya. Pag prayer, ang ibig sabihin, pakikipag-usap sa Diyos. Hindi prayer yung paulit-ulit mo sinasabi, Ama namin sumasalangit ka. Hindi prayer yun. Iniutos ng Panginoon na kung kayo'y mananalangin, manalangin kayo ganito, Ama namin na sumasalangit ka. Ang ibig niya sabihin, meron tayong kinikilalang Ama, meron tayong kinikilalang Diyos na nasa langit, Diyos na makapangyarihan. Pattern po yun ng prayer, hindi sinabi ng Panginoon, ulitin ninyo yung aking sinasabi. Ang panalangin, pakikipag-usap, at ang pakikipag-usap galing sa puso. Truthful and honest prayer. Minsan po niyo, tingin nyo hindi natin nasasabi sa Panginoon talagang pangangailangan natin dahil nagpipray ka, paulit-ulit ang sinasabi mo, Ama namin sumasalangit. Yun ang palagi mo sinasabi. Samantalang ang kailangan mo, Lord, kailangan ko po ng kagalingan. Lord, kailangan ko po ng pinansyal. Hindi mo masabi-sabi dahil ang sinasabi mo, yung nakamemorya sa iyong isipan. Kaya, dapat nating maintindihan yung pananalangin na pakalaga po ito. Honest and truthful prayer. Pangatlong dapat nating gawin, hanapin ang mukha ng Panginoon. Pag sinabing hanapin ang mukha ng Panginoon, hanapin natin ang kanyang katwiran, ang gabay ng ating dakilang Diyos. Let us live according to His Word. Mamuhay tayo ayon sa kanyang salita. At lastly, talikuran ang masamang lakad. Tigilan mo na yung kasamaan. Yung iyong isluko, tigilan mo na yan. Huwag mo nang gagawin pa, huwag mo nang babalikan. Talikuran yung masamang lakad. Now, itong 4 na ito, mga kapatid at mga kaibigan, kapag ating ginawa,
Yan ang bahagi ng tao na dapat nating gagawin individually, bawat isa sa atin. Kung tayo ay magsasama-sama, magkakaisang gagawin ito. Dito po sa bansang Pilipinas, sa ating bayan, sa ating barangay. Ito naman po yung gagawin ng Panginoon, yung kanyang bahagi. Ang sabi ng Panginoon, didinggin ng Diyos ang ating dalangin, patatawarin tayo sa ating kasalanan, at pagagalingin ng Panginoon ang ating bayan, pagagalingin ng Panginoon yung ating bansa.